naaartihan kasi ko eh. Sa totoo lang ha, naaartihan ako dito sa dalawang to. Magjowa ba itong dalawang to? Bakit ganun mga napaka-arte nyo? Napakarami ninyong hanas sa buhay. Hindi ah. Ito. Oh, yan, ito. Yan, dalawang to. Sabi daw ni Soto, Senators want Lacson to return as a Blue Ribbon Chairman. Magjowa ba kayo? Bakit? Napakarami ninyong hanas sa buhay. Ang dami ninyong drama sa buhay, kayong dalawa. Oh, itong dalawang to, daming drama eh. Halatang pumoporma. Pumoporma na naman ba kayo sa 2028? Oh, pumoporma na naman ba kayo? Porket olat kayo nung last time, sa tingin nyo ngayon, may pag-asa na kayo? Okay, so, alam mo, sabi nga ni, hindi kasi alam mo, merong binitawang pahayag, statement, si Senator Alan Cayetano. Bakit po ba mahalaga ito? Kasi si Cayetano ngayon ang leader ng minority, yung pinaka-oposisyon. Okay? Siya yung leader. At ngayon, kesyo, bakit ba? Kikwento ko lang sa inyo ha. Meron kasi ako nakuhang inside info. Ito inside info talaga. Nandun sa caucus. Sandali, inom lang ako. Matindi ho itong ano natin eh. Itong info natin na ito. Inom tayo muna ng kape bago tayo magbalita at magkwento. Itong info na to. Ito tayo sa tabi natin eh. Meron tayong kape dito eh. Meron tayo kasing info. Nga. Kaya daw tinanggal itong si Lacson. O umalis itong si Lacson. O ano, nagkaroon daw ng meeting. Itong majority ha, ibig sabihin hindi kasama minority dito, majority. Okay? Majority, hindi ko kasama minority. Nag-usap-usap. At ang sabi daw, hindi ko na lang papangalanan. Bahala na kayo magpangalan. Sabi daw nitong majority, di ba kaya nga pinalitan ng Senate President na si Chis Escudero para itigil yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na tatamaan tayo. Dapat ang tatamaan lang yung kalaban. Okay? Hindi tayo. Oh. So palitan natin ito daw isang grupo. Merong isang grupo within the majority na mga balimbing. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung sino yun, ha? Basta, panay din ng pa-interview ng balimbing na yun eh. Itong balimbing na ito, siya daw yung parang, siya yung nagbibigay ng direksyon kung sino yung magiging Senate President. Kasi nga naman, medyo 5 sila dun eh. Okay? So pag lahat sila bumaligtad, nandun na ngayon sa minority yung Senate President. Ganon ang mangyayari. So ito daw nagsabi, tinatanggal nga natin yung direksyon patungo sa Senate o sa senators yung issue ng flood control. Tapos, nung pinalitan si Chis Escudero ni Soto, pinalitan si Marcoleta, si Lacson hindi mapigilan yung bibig. Hindi ko ba alam dito kay Pinky bakit ang bibig din ito paladaldal din eh. Alam mo, nakakatakot talaga yung mga politikong pamidya. Ito daw di ba nakita natin si Lacson nagsalita ng lahat naman lahat ng karamihan ng mga senators ay may insertion. Patay! Nagalit daw. Itong 5 na sinasabi, nagsalita na nga yung leader nila doon eh, na medyo hindi daw sila masaya sa takbuhin ng ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Sabi ba naman nila, bakit ganun? Kaya nga natin pinalitan si Marcoleta para hindi tamaan ng Senate. Nag-away-away daw tong majority. Kwento sa akin ito nung tagaloob. Hindi ko na sasabihin ko sino yun. Nag-away-away daw sila. Parang sinasabi, ba't ganun? Ba't pati kami tatamaan tayo lahat yan eh? Sabi daw. So, ang ginawa na lang nila, kesa na quote-unquote, sinibaksa bilang Blue Ribbon Chairman, pinag-resign na lang. Kaya nag-resign si Lacson.
Yan, nagigets ninyo. Okay? Kaya nga ako nabibuisit. Ngayon, meron na naman silang pautot na kesyo gusto nila ibalik daw si Lacson. Siguro nagkasundo na para lang mapigilan. Kasi nangyari, nung nawala si Lacson, pansinin nyo, tumigil yung Blue Ribbon hearing. At ang gagawin na ngayon, ano na, yung market to farm to market projects. Ano ba ibig sabihin ng farm to market? Yung mula sa farm, aayusin yung mga kalsada papunta sa palengke o sa market o doon sa pagbabagsakan ng mga produkto na galing sa farm. So yun yung farm to market roads. Nandun na lang daw ang investigasyon. Alam nyo ho ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi flood control ang focus. Ang panahon ni Pangulong Duterte, ang focus talaga ng DPWH noon tsaka nung bill, aside from the streets and the superhighways na ginagawa, ay yung farm to market roads. Nagigets nyo? So ibig sabihin, pupuntiryahin na naman nila ang mga Duterte sa Blue Ribbon. Instead na yung supposedly flood control na ilan yun? Ang dami na ghost project. Ewan ko, dito siguro. Kaya nga ako nabibuisit dito kay Soto at saka dito kay Lacson. May bago na naman silang pautot. Itong dalawang to parang mag-boyfriend eh. Parang hindi ko sasabihin in literal ha. Parang mag-boyfriend na pabago-bago ang gulo-gulo pagka silang dalawa nag-usap. Kaya nga may statement si Cayetano. Diyan. Eto, basahin ko sa inyo ha. There's really no need for Senator Lacson to drag the minority into what's a clearly family matter within the majority. Ibig sabihin, sa kanila lang. Hindi naman kami kasali dyan sa desisyon nyo. As he admits, his decision to step down from the Blue Ribbon Committee didn't come from minority. It came from the dissatisfaction within their own ranks. Let's not rewrite history. When Senate President Escudero and the majority gave the chairmanship to Senator Marcoleta, the objective was clear: to keep the investigation steady above politics and to focus on finding the mastermind and the most guilty. All this while untangling the web of systematic corruption in government. During that time, the majority also faced a similar situation. We were warned of a Senate coup, first when Senator Marcoleta was elected as a chairman of the Blue Ribbon Committee. Second, when in leading the flood control hearing, the direction he took was toward what we wanted, finding the most guilty. So nagkaroon nga ng coup sa Senate. But there was no drama, no intrigue, no blame shifting from us. Just quiet resolve. Tapos the leadership under Chis Escudero made a decision, stood by and moved forward with respect for the institution. Ibig sabihin, kahit nag-coup, wala. Respeto. Kasi decision niya na majority. And when the new majority later decided to replace Senator Marcoleta with Senator Lacson, wala kayong narinig. You didn't hear a single complaint from the minority. We respect their internal decision. Decision nyo yan eh. Kayo na yung majority. Normal na kayo mamimili ng mga head, ng mga committee head. Di ba? With courtesy and mutual respect, we in the minority have no stake in the internal struggle. Our focus has always been on the bigger picture, truth, transparency, and integrity. Kung may tampuhan man sila sa majority, ayos lang yan. Politics will have its shares of drama. But let's not turn the Senate into teleserye. Naku po, patay tayo dyan. Kasi nga, Senator Cayetano, talaga magiging teleserye yan. Si Acheche ba naman ng presidente? The Blue Ribbon Committee is not about personality. It's about serving the people and protecting the dignity of the institution. Sa madaling salita mga kababayan, kasi para bagang biniblame nila ngayon yung pagkatanggal ni Lacson sa minority.
Sinisisi nila na kaya daw hindi tumuloy-tuloy yung investigasyon dahil sa minority. Gunggong, kayo nagdidesisyon yan eh. Majority nagdidesisyon yan. Di ba? Yung nasa admin ang nagdidesisyon yan. Kung sino ilalagay nyo sa chairmanship, wala namang pakialam ang minority. Ang minority, kung ano lang maibigay sa kanila, tinatanggap na lang nila yun. Di ba? O, tas ngayon, ang dami ninyong drama. Kesyo may pagganyan, I pray and I hope that he might. Para bagang, sandali, sino ba nagtanggal dyan? Sino ba nagpa-resign o nag-resign yan? Sino ba? Decision ba yan na minority? Decision nyo yan eh. Ang dami nyong hanas. Mag-usap-usap kayo tapos doon na lang kayo bilang, hindi ko ba alam. Tama talaga yung sinabi ni Senator Cayetano, napakadaming drama pagka itong sila Lacson at saka to si Soto ang namuno, ano? Ang daming drama. Magtrabaho na lang. Nagtatrabaho na dito sa bigla nung pinangalanan na si Romualdez at patungo na kay Marcos, bigla niyong pinigilan yung Blue Ribbon Committee. Labo talaga, oh. Ano muna tayo? Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap pag may pinoprotektahan. Yan ang mahirap pagka ayaw nyo talagang malaman ang katotohanan. Pipilitin nyo ng pipilitin i-segue eh. Di ba? Pipilitin nyo talagang mabago issue. Pipilitin nyo yan eh. Hindi kayo tatantad eh. Di ba? Hindi nyo tatantanan na maiba na maiba. Lagi na lang kailangan ma-segue natin. Mahirap yan. Sabi nga, kung ang isang facts, halimbawa ito, kulay blue. Fact yan. Di ba? Pwede mo sabihin, hindi naman blue yan. Pag nabasa yan, magiging gray yan eh. Pero hindi mo pwedeng baguhin na blue pa rin ito. Pagbalik-baliktarin mo. So yung mastermind sa korupsyon, yun na yun eh. Obvious naman. Obvious kilala ninyo sinong kumakalikot ng budget. Ang tagal nyo na sa institusyon na yan. So kung pipilitin yung maganon, mailipat sa iba, yung sisi, wala. Malalamat at malalaman ng tao. Alam mo, iyan yung isang bagay na sana maunawaan ng mga leaders natin sa ating bansa. Huwag nyo nang ipilit na masegue o maisisi sa ibang tao yung problema ng flood control. Kitang-kita na kasi. Alam mo yung sumusuplak na sa mukha mo eh. Tapos susubukan yung ikabig sa iba. Mahahalata kayo masyado na may pinoprotektahan. Yan tuloy, nagkakagulo. Para tayong tanga ngayon eh. Bakit? Sana nalalaman na natin yung mga revelasyon nung una. Biglang ang dami yung drama. Ito, puro drama kayo eh. Ito. Kayo lang naman yan. Hindi nyo pa inayos sa loob. Puro kayo drama. Tapos, eto na naman. Medyo, hindi, pinipilit na agoy, napakarami yung drama talaga. Ang inaano ng mga Pilipino, sana bilisan na may maikulong talaga. May maidemanda. Wala eh. Wala kayong, alam mo, dami ko nakikitang meme eh. Yung kay, nakita ko yung meme kay, sino ba ito? Yung sa Pogo na babae, na Chinese. Nagre-reklamo siya. Although AI lang yun ah. Sinasabi niya na parang, yung si Alice Guo, nung ako, ang bilis niyo ako mahanap, naipauwi niyo kaagad ako. Nung si Zaldi ko, hindi nyo na maipauwi. Di ba? Ang dami nyong sinasabi. Yung iba, nag-aabogado pa para kay Zaldi ko. Kasi, alam mo kung bakit natin sinasabi yan? Nasa kanya talaga eh. Nasa kanya yung, yung pinakasusi nitong ghost project na ito eh. Kasi nakita natin, involved yung kanyang dating kumpanya. Di ba? Nakikita, lumalabas eh. Yung SunWest. Tapos, yung mga di umano alleged na nilabas ni Tiangco na para bagang inallocate
ni Zaldico sa mga lugar-lugar, yung pondo. Yan yung masasagot niya na sana kung sino at may nag-utos ba sa kanya, may mastermind ba, at bakit ganito. Masasagot niya na yun nga, ako mapauwi. Ba't hindi nga mapauwi? Ibig sabihin, ayaw ng gobyerno natin. Yung ang illegal na ginawa nila kay Duterte, nagawa nila Eto, ibalik si Zaldico, di nila magawa. Ibig sabihin, ayaw talaga. Yun ang problema dito, mga kababayan. Kaya bantay po tayo. Bantay tayo, mga kababayan, dahil wag natin kasi ngayon, sorry to say, pwede bang yung mga kababayan natin itigil nyo na yung focus ninyo doon sa baklang bumabaligtad na kakampuetan? Masyado kayo nakapokus doon Huwag na kayo masyado nakapokus doon. Bilib na bilib ba kayo doon? Ako kasi, kaya hindi ko binabanatan yun. Sa totoo lang hindi ko binabanatan yun. Binababoy ko na lang yun. Kasi hindi naman ako believe ever sa sinabi nun. Ilang beses ko nang pinanood yun. Sabi ko, what's new? Doon sa sinasabi niya. Alam mo ko in English lang niya. Lahat ng argumento na inilalabas natin, nilalabas na ibang mga vlogger, in English lang niya. Pinaganda lang niya yung wordings. Pero halatang wala siyang sariling opinion. Wala siyang sariling argumento. Ibig sabihin, kasi maraming klase ng vlogger. Okay? Merong vlogger na chismosa lang, nanggagaling yung info niya kung imbe-imbento lang. Di ba? Mga ganyan. Chismoso, chismosa. Meron naman yung vlogger na talagang may ibang sariling pananaw. May iba. Yan yung tingnan natin. Kasi dapat, ang social media talakayan ng mga opinion at analysis na iba-iba. We are opening the minds of the people so that we ourselves conclude kung ano yung sa tingin natin from all the different ideas, analysis, opinion of people. Tapos i-conclude natin sa sarili natin. Dapat ganun. Pero may iba naman mga vlogger na nagnanakaw lang ng idea. Copy-paste lang, iniba lang. At ito masama, in English lang. Kaya noon, yung bading na yan, hindi ko kahit kailan nakabiliban niya. Kasi nung pinanonood ko ito, sabi ko, putang inang to, pareho lang naman. Pinaganda lang niya yung sinasabi. Para lang magmukha siyang matalino. Ganon. Kaya never kong kita nyo, never kong ginamit sa channel na ito. Kasi kung talagang matalino sa tingin ko yun at may ibang opinion, gagamitin ko yun. Kasi marami tayong matututunan dun. Kasi ganun ako Open ako sa opinion ng ibang tao. Pag meron ako makikitang maganda na magagamit dito upang tayong lahat ay matuto, wala akong pakialam kung galing sa iba yan. Importante, matuto tayong lahat. Di ba? Yun ang importante. We are informing the people na ganito, may ibang opinion na maganda nating pulutin. Tingnan natin kung magtama ba ito o mali. Kaya lang, sa kanya hindi Sabi ko, pag pinanonood ko siya, walang bago sa opinion niya. Halatang copy-paste, tapos halatang in English lang para magmukhang matalino. Tapos ngayon, nung nakita nating iba yung angulo niya, galit na galit kay kakampuetan. Huwag nyo nang kagalitan yun. Iniiwan nyo na yung issue kay Martin Romualdez Puro kayo kakampuetan. May interesado ba kayo sa puwetan? Ayaw may sa kakampuetan? Bakit masyado ka interesado dun? Ganun na ba? Hindi, ganun na ba tayo kababaw? Bilib na tayo sa ganung klaseng mga analysis? Putang inang yan. Walang kwenta Hindi ako. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto ninyo yung mga matatalino talaga dyan, nandyan panoorin nyo yung programa ni Marcoleta. Yan, marami talaga tayo matututunan dyan. Yung live ni Atty. Vic Rodriguez, yan, marami tayong matututunan dyan. Maganda yung pagkasabi, matalino, pero Tagalog niya. Para talaga maunawaan ng mga Pilipino, yan ang mga marami ka matututunan. Yung abogadong basta yung isa nakalimutan ko na yung pangalan nun, si Neil, Atty. Neil Libangon. Hindi Libayan Wag yan!
Si Libangon ba yun? Attorney ni Libangon yun. Kung gusto mo ng objective na pagtingin sa batas, ayun. Ha? Marami tayong matututunan doon. Sayang nga sana yung kay Panelo eh. Sana tumuloy-tuloy si Attorney Panelo. Maganda yung mga opinion niya rin. Kakaiba rin ang opinion niya. Hindi pareho dun sa iba. Kaya nga maganda, dapat ganun. Maganda rin kay Tiglaw. Although kasi kay Tiglaw, hindi video, sulat. Pero iba rin ang opinion niya. Marami rin tayong matututunan. Pero dun sa kay Kakampuetan, walang kwenta yun. Huwag yun ang pag-aksyahan ng panahon yun. Kita mo ngayon, sorry, ang gulo-gulo no sinasabi niya. Alam mo kung bakit? Napakarami po kasi ngayon, mapa-vlogger, mapa-politiko, cloud chaser. Ano ibig sabihin nun? Fame whore. Oo. Gusto lang ng kasikatan sa social media. Ewan ko kung laos na sa profesyon nila. Bakit nagpupunta sa social media at nag-iingay? Diba? Yan ang totoo eh. Mga lang yan, mga fame whore lang. Huwag yan ang patusin kasi nakakabobo yan. Yung mga ganong fame whore, nakakabobo yan. Wala kayo matutunan dyan. Ha? Pero kung gusto nyo talaga mas marami pang matutunan sa lingwahe ng masa, banateros kayo. Yun! Sa banateros, pangmasang approach. Yan. At ipapaliwanag sa inyo na nandyan sila Coach Oli, sila Boss Dada, si Judea, Master Judea, si Paring RJ, si Sir Jackol, Sir Jack. Sorry. Gulo kasi dito Sir Jack eh. Si Jay Guevara, yan. Panuorin niyo yung mga yan. Ha? Lingwaing pangmasa pero matututunan kayo. At magandang, kasi kami masa kami, pero yung mga info na pinanggagalingan namin, alam niyo naman kung saan kami connected di ba? So yung info, talagang A1 info. Hindi kami naglalabas ng hindi A1 info. At hindi confirm. Kasi delicates eh. Kami talaga, nakukuha namin sa tamang mga impormasyon. At hindi namin kayo bobolahin dahil, alam nyo na, kami po'y naniniwala na the truth matters. Yo, na? Okay, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo bukas sa susunod nating video. Bye-bye! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
Walang